Hello guys, ako nga ulit pala si Engineer Alan Ray. Magbibigay lang tayo ng 5 tips for starting your board exam review. So kung dumaan na to sa newsfeed nyo, baka ito na yung sign na kailangan mo na mag-start sa iyong board exam review journey. Mabilis ang explanation lang to. Itong mga sasabihin ko, base lang to sa experience ko na tingin ko, dapat maaga ko pa tong nalaman bago pa ako mag-review, nalaman ko na tong mga to. Okay? So mag-start tayo. Sa una is do your own pacing. Kadalasan kasi tayo mga nagre-review, ang gusto natin, masabayan natin yung pacing ng mga kasama natin or pacing ng mga nasa review center. Pero pag sinabayan mo yung pacing nila at hindi mo kaya, ang totoo, mas nahuhuli ka pa talaga sa kanila. Kasi ba't mo nga naman sasabayan yung pacing ng kasama mo? Malay mo, sobrang talino na pala din talaga. Na kahit hindi naman siya masyadong mag-review, talagang naiintindihan niya na yung topic, hindi ka naman ganun. So, doon pa lang, mas mahuli ka kasi siya naiintindihan niya, ikaw hindi mo naiintindihan. Ganun din kahit sa review center. Usually kasi, ang pacing ng review center, nakabase yan sa mga nagtuturo. Kaya mga nagtuturo doon, naka-top notcher. So, kala nila, naiintindihan mo na agad. Pero ang totoo, ikaw isang average student lang, hindi mo naman talaga naiintindihan pa ng lubusan yung mga topic na yun. Pero kagandahan din naman, may mga review center din na back to basic. So, yun yung mga magandang review center. So, tulungan ka nilang ma-refresh sa utak mo yung mga topic na hindi mo na-gets. Kagandahan doon, dahil doon, masasabayan mo na yung pacing nila. Okay? Pero ang pinaka-advice ko lang sa akin, ang ginawa ko during ako yung nagre-review, okay lang kahit mahuli ako. Basta, ang importante, naiintindihan ko naman talaga yung inaaral kong subject. Okay? Next tayo. Wait for the live lecture to finish before watching the replay. So, ito kasi yung strategy na ginawa ko nun. During review namin is, ang in-avail naming review center is, merong online at the same time pwede kang pumasok face to face. So, yun yung in-avail namin. So, kung mag-absent kami, is pwede namin mapanood siya sa online. After ng mga ilang araw, ilang linggo, ng pag-review namin, parang na-realize namin na kahit hindi na kami pumasok, kasi meron naman kami online, hindi rin naman kami na-distract pag online yung pinapanood namin. May mga estudyante kasi na online yung pinapanood, mabilis silang ma-distract, kaya talaga advisable sa kanila yung mag face to face. Pero sa amin, naka-dorm naman kami, may study area din sa pinag-dorman namin. So, hindi naman kami na-distract. So, ang ginawa namin, hindi na lang kami pumapasok sa review center na nanonood na lang kami ng mga replay videos ng review center namin. Ang kagandahan doon is, di mo na kailangan maligo, mag-asikaso, hintayin yung mga kasama mong matapos. Doon pa lang, isipin mo yung mga ginawa na yun is malaking oras na pala yun. Isama mo na rin yung paglalakad nyo kung sa dorm kayo, or isama mo na rin yung oras ng pagko-commute mo kung malayo kayo. Yun yung mga feel namin na malaking natulong din nung nag-online na lang kami. Kasi pag online naman, kakain ka lang, tapos punta ka sa study area, isipin mo yung oras na yun, sabihin natin nakakatipid ka ng 30 minutes, pero within 6 months ka mag-review. So, kung i-multiply mo pa yun, napakalaking oras na matitipid mo nun. So, balik tayo dito sa nakasulat, which is yung wait for the live lecture to finish before watching the replay. So, kagandahan naman kasi dyan, pag yan ang ginawa mo, may mga times talaga na makakapanood tayo ng kaya na natin isolve. So, kung replay na lang yung pinapanood natin, pwede mo siyang i-skip. So, doon pa lang makakatipid ka na rin ng oras. Mas marami ka pang masasolve. At the same time, pwede mo i-times 2 yung pinapanood mo. Kasi ako, during my review, kaya kong sabayan yung times 2 na pinapanood. So, mas malaki yung natitipid kong oras, mas marami pa akong nasasolve. Pero hindi naman sinasabing advisable sa lahat yun. May mga tao pa rin talaga na kailangan detailed nila pinapanood, na pinopost pa. So, nasa inyo pa rin yun. Pero for me, kung kaya nyo naman, napanoorin yung lecture ng times 2, is panoorin nyo kasi nga naman, mas makakatipid pa kayo sa oras. At mas marami pa kayong matatapos na problem. Okay? Next tayo, number 3 is master the problem or quality over quantity. Nasabi ko rin kanina na mas maganda nga naman kung pag pinasolve ka, kahit paikot-ikutin ka, kaya mo siyang isolve. Kesa naman, ang dami mo sinolve, hindi mo naman talaga naiintindihan yung problem. So, mas maganda, kesa mag-solve ka ng sobrang daming problem, tutukan mo yung isang problem, tapusin mo siya na lahat ng possible tanong sa'yo is kaya mong isolve. So, yun. So, next tayo. Sometimes review with your friends, it helps. So, ito napaka-importante na ito dahil during my review, nakaka-encounter talaga ako ng mga problem na hindi ko siya maintindihan. Pero yung mga kasama ko sa dorm ko is naiintindihan nila yung problem. Pero after mo naman marinig explanation nila, is ganun lang pala. Kasi baka na-overwhelm ka lang that time or na-pressure ka kaya hindi mo siya masolve ng maayos. Pero yung pala, sobrang dali lang pala ng problem na yun. So kagandahan talaga na may kasama kang kaibigan na nagsosolve. May nabibigay siyang idea sa'yo, at the same time may nabibigay din, may nakukuha ka din naman sa kanya. Pero hindi naman siya advisable na palagi kasi talagang kailangan mo mag-focus na mag-isa ka nagsosolve, na dire-diretso. Pag ipunin mo, ang gawin mo, ipunin mo yung mga problems na hindi mo masolve. Then, mag-set kayo ng meeting na, hold tayo ng gantong oras para mapag-usapan yung mga hindi natin naiintindihan sa board exam, mga hindi natin naiintindihan ang problem. Okay? Mga ganun lang. So, next tayo. Number 5 na to, which is, choose your review center wisely. Bakit? Napansin ko sa mga review center ng mga kasama ko, o sa review center ko, iba-iba sila ng klase, iba-iba sila style ng pagtuturo. So, may napansin ako na nagtuturo, back to basic. Meron din ako napansin na nagtuturo na parang ini-enhance na lang nila yung kakayahan mo. Kung base sa kaalaman mo during college. So, tulad ako, average student lang naman. So, ang pinili ko, inano ko yung review center na back to basic para matulungan nila ako na ma-master ko na ulit yung mga basic. Sa akin kasi, pag alam ko na yung basic, madali na lang matutunan yung medyo mas mahirap na problem doon. Okay ka na doon. Madali mo na maintindihan yung mga sumunod na problem doon. Okay? Pero sabi ko nga, meron din mga review center na advanced na mag-isip. Kumbaga, in-expect nila sa'yo na marami kang matutunan during college. So, gagawin nila, i-enhance na lang nila yung knowledge mo about that. So, napansin ko,
may mga kilala din ako na dapat nakapasa or baka nag-top pa. Bakit? May mga kakilala ko na ang galing-galing na nila kaso pumasok sila sa review center na to, which is back to basic. So, sayang lang kasi di naman na nila kailangan ng basic, kailangan na nilang ma-enhance yung kakayahan nila. Sana nag-top pa sila. O meron din ako kakilala na kailangan ng basic pero ang pinasukan nila yung review center na i-enhance na nila yung kakayahan mo, hindi nga nila alam yung basic. So, anong nangyari? Nahihirapan silang intindihin yung review center na yun kasi hindi na sila tinuruan ng basics. Okay, I hope na-gets mo yun. So, para sa akin talaga napaka-importante nito na mamili ka kung anong appropriate sa yung review center. So, itanong mo sa mga kakilala mong nag-take na kung ano yung review center nila, kung paano yung pagtuturo doon para malaman mo kung dapat ka ba doon sa review center na yun. So, wala naman akong tingin ko na review center na hindi maganda. Kailangan mo lang talagang malaman kung ano ba talagang review center para sa'yo. May iba-iba talaga silang style ng pagtuturo. Okay, so, yun lang. I hope meron kayong natutunan sa lecture na to. Please don't forget na mag-share and follow tong page kung di pa kayo naka-follow. And kita-kits tayo sa susunod na video. And God bless. Salamat!